Alright mga kapatid, good news to itong pag-uusapan natin ngayon dahil ang Japan daw o pinag-uusapan ngayon ang posibleng pag-turnover daw ng Japan ng ilang gamit nila tulad ng radar sa Pilipinas para mamonitor pa ang galaw ng China Coast Guard sa bansa. Oy, nabanggit yan sa pagbisita ng ilan nilang mambabata sa bansa mga tol. At eto na nga mga tol, no, dahil nga sa tumitindi na agresibong galawan ng China dito sa West Philippine Sea, marami na talagang bansa ang nangingialam ngayon mga tol. Nakikialam na at nagbibigay na sila ng tulong sa Pilipinas at isa na rito ang Japan mga tol. Na isa rin ngayon sa malapit sa atin na tila ba bumabawi mga tol, no? Dahil alam naman natin ang history natin sa Japan. Pero kung naalala ninyo kahapon nagbigay tayo ng reaction video, di ba? Nagngangawa ang China dahil itong Japan ay nakikialam na, nagsasalita na sila mga tol, no? Tungkol nga sa mga agresibong galawan ng China. Actually, hindi nga lang talaga Japan, di ba? Maraming mga bansa ang nagsasalita na. At tila nasisira na nga talaga ang imahe ng China sa buong mundo. Well, actually, sila rin naman kasi ang gumagawa nun sa sarili nila. Di ba? Sila ang sumisira sa sarili nila mga tol. Di ba? Wala nga lang talaga silang mapagbalingan ng may sala, kaya sisi sila ng sisi sa Pilipinas. Di ba? Bawat salita nila, sinisisi nila Pilipinas eh. Mga hilig sila mambaliktad. Siguro for the sake na lang na mapanghawakan pa rin nila o mahawakan pa rin nila yung mga mamamayan nila, siguro sa ganun na lang, no? So ito ang papanoorin natin ngayon mula sa GMA Integrated, no? Defense equipment gaya ng radar, posibleng ipahiram ng Japan sa Pilipinas. Oy, baka hindi lang yan na ipahiram nila, marami pa, di ba? So ito ang ating panonoorin. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Pag-usapan ang posibleng pag-turnover ng Japan ng ilang gamit tulad ng radar sa Pilipinas para ma-monitor pa ang galaw ng China Coast Guard sa bansa. Nabanggit po yan sa pagbisita ng ilan nilang mambabatas sa bansa. Ayos. Nakatutok si JP Soriano. At alam naman natin mga tol, ang Japan ang isa sa mga nang-iinit din ngayon sa China dahil sa paulit-ulit na ginagawa nila dito rin sa karagatan ng Japan, dahil may inaangkin silang isla mga tol eh, yung Senkaku Island, no? Inaangkin nila yon, do yun ay malapit sa kanila pero yun ay kontrolado ng Japan mga tol at hindi pumapayag ang Japan government na maagaw ng China yon sa kanila mga tol. Kaya pag ang China Coast Guard at Japan Coast Guard ang nagkaharap, kung ano yung ginagawa ng China sa Pilipinas, yun naman ang nararanasan nila sa Japan. Kinailangan pa ng detection technology ng Canada para masubaybayan ang pag-ikot ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa Pilipinas, kabilang ang malapit sa El Nido, Palawan. Para magkaroon ng Pilipinas ng sariling kapasidad sa ganyan, posibleng mag-turnover ang Japan ng defense equipment sa Pilipinas. Diba, biruin mo, no? Kahit nga sa mga ganong klaseng radar, wala tayo mga tol. Buti na lang talaga may mga kaibigan tayo eh. Sa ganyan, posibleng mag-turnover ang Japan ng defense equipment sa Pilipinas gaya ng radar. Kabilang yan sa tinalakay ng ilang mambabatas ng Japan na nakapulong dito sa bansa ng ating Defense at Foreign Secretaries at ng National Security Advisor. Salamat sa Japan. At pagdating sa teknolohiya, wala tayong masasabi rito mga tol. Maaasahan talaga natin. We reaffirmed the significance of the strengthening the cooperation between the Philippine Armed Force and the self-defense forces, including equipment collaboration. Kinunde na rin ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. While we are very concerned about China's behavior, we would like to commend the bravery of the Philippine Navy personnel involved in the provisioning. I would also like to extend my sympathy to the personnel affected by the incident. Alam niyo mga kapatid, no? Nakakatawa lang isipin. How ironic na ang Japan ay pinupuna ang China sa kanilang aggressive behavior. Pero sa history mga tol, mas malulupit tong mga Hapon mga tol. Kung babalikan mo yung ginawa nila nung WW2, aba talagang mas matindi. Yung pinakita ng China, wala yun mga tol. Wala yung mga yun.
kung babalikan mo kung gaano kalulupit ang mga Hapon ay talagang mas matindi tong mga 'to, 'di ba? Pero ngayon kasi ibang panahon na ngayon, eh, 'di ba? Gusto nating lahat kapayapaan. Etong China nga lang talaga medyo lumilihis ng landas kaya eto, ang dating mapusok din at talagang dating malupit na imperyo ng Hapon, eh, ngayon ay kakampi na natin. Dama raw ng Japan ang sinasabit ng Pilipinas, lalo't may bahagi rin ng kanilang anyang teritoryo Yan. ang inaangkin din ng China. Yan, oh. The pain and agony that the Philippines is getting is what Japan has been receiving from China in Senkaku Islands and other southwest part of Japan. So in short, we are in the same boat. Kaya isinusulong din nila ang bersyon nila ng VFA, ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan. And the next month, the 8th of July, we will have the 2+2 meetings. And that time, and I hope the RAA will be ratified. Yan. 2+2 yan dahil mag-uusap ang Defense at Foreign Secretaries ng Pilipinas at Defense at Foreign Ministers ng Japan. Gaganapin yan dito sa Pilipinas sa July 8 at tatalakayin ang ilang defense at security issues. Ang Amerika, diniretso naman ng China sa pag-uusap sa telepono ng US Department of State Deputy Secretary at ng Executive Vice Foreign Minister ng China. Nababahalaan niya ang Amerika sa mga hakbang ng China sa ayungin. Sabay giit na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sagot ng China, dapat umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pang-uudyok ng Pilipinas. Pang-uudyok ng Pilipinas? Ano, binobola nyo ba yung mga Amerikano? Pang-uudyok ng Pilipinas lang yan ha. Eh, mga tol, kitang-kita naman nating lahat to. Tayo pa ba ng uudyok niyan? Nitong pagsuporta sa umano'y pang-uudyok ng Pilipinas. Hinihintay naman namin ang komento nito kaugnay sa mga pahayag ng mga mambabatas ng Japan. Kulit ng China. Talagang hanggang sa dulo igigiit nila yung kalokohan nila eh, no? Hindi daw dapat sinusuportahan ng USA ang ginagawang provokasyon ng Pilipinas. Walang ya. Tayo na ngayong hindi pumapalag mga tol eh. Tayo na ngayon tipong umuunawa na lang sa kanilang mga ginagawa tas tayo pa rin yung nagpo-provoke para sa kanila. Anong tawag nila sa ginagawa nila? 'Di ba? Yung tipong airdrop na ngayong ginagawa natin sa mga supply natin pero sila pa mismo yung lumalapit na't nagpupunta. Kukunin nila yung mga supply, itatapon nila sa dagat. Hindi pala provokasyon para sa kanila yon mga tol. At alam naman nila na wala silang legal basis at alam naman nila mga tol na talagang talo sila doon sa batas, sa international law, sa International Court of Arbitration. Dito sa UNCLOS wala naman silang laban doon pero iginigiit pa rin nila kung ano yung gusto nilang gawin. Ang kukulit talaga eh, no? Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo rito, no? Salamat agad advance sa Japan sa kanilang tulong. At totoo nga yung sinasabi nila mga tol na nandirito tayo sa same booth, no? Tayo dahil nakakaranas din sila ng pang-aangkin ng China doon sa kanilang isla. Pero alam naman natin mga tol, ang China hindi naman umuubra sa Japan. So malayo pa rin tayo sa kanila. Hindi pa rin tayo pareho kasi tayo talagang nabubuli talaga tayo mga tol kasi wala tayong pandepensa unlike sa kanila. Meron silang malakas na puwersa at meron silang teknolohiya na kaya talagang sumuporta sa kanilang ipinaglalaban, no? 'Di ba? Bale, darating din ang panahon, lalakas din ang Pilipinas mga tol. Maniwala lang tayo diyan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.